patuloy na gumawa ng kanya pong kabutihan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya tunay nga po na sa umaga pong ito, muli po ay samahan niyo po ako. Amen? At tunay nga po sa kanya pong mga salita ay tunay nga po patuloy po tayo na dadalhin po ng Diyos sa kanya pong harapan. Na mayroon pong totoong pag-ibig, totoong relasyon po sa kanya pong harapan. Amen? Kaya tunay nga po muli po sa umaga pong ito, muli po samahan niyo po ako. Natuloy nga po natin pong ito kasi atin pong alamin ang kanya pong salita. Na kung saan po ang kanya pong tema ay ang pagbangon ng isang Kristiyano. Amen? Kaya tunay nga po na kapag tayo ay bumagsak, tayo po ay ibabangon ng Diyos. At kapag tayo po ay nawalan, tayo po ay muli niyang bibigyan. Dahil nga po, sabi niya nga po dito, lahat tayo ay nadadapa. Pero ang Diyos, hindi tayo hahayaang manatiling nakahiga o nadadapa. Binabangon niya tayo. So, ibig sabihin po ay, tunay nga po na hindi tayo hayaan ng Diyos na tayo po ay mananatiling nakahiga o mananatiling nakadapa. Kaya tunay nga po tayo ay dadanas ng pagdadapa. At tunay nga po sa ganun pong kalagayan, tayo po ay binabangon po ng Diyos. Hindi niya po tayo inahayaan na mananatili sa ganun pong kalagayan. Sabi niya nga po, hindi po siya magtatapos na sa ating buhay na pangit. Kundi siya po ay magtatapos sa ating mga buhay na mayroon pong magandang ginagawa. Kaya, yun po yung gagawin po ng ating Diyos sa ating pong buhay. Ang gagawin lang po natin, tayo po ay mananatili at makikinig at maniniwala po sa Kanya. Natunay nga po na siya po ay parati po na yan. Kaya sabi niya po dito, sabi niya, ang pagbangon ng isang Kristiyano, sabi niya, natunay nga po na kahit madapa, babangon ulit. Kaya tunay nga po na sa kabila po ng pagkadapa, tunay nga po na tayo daw po muling ibabangon ng Diyos. Maladapa man tayo ngayon, ay tunay nga po na tayo po ay kanya pong ibabangon pong muli sa ganun pong kalagayan. Upang sa gayon ay maunawaan po natin kung paano po tayo tutungo sa ganun pong kalagayan na matuto tayong bumangon. Hindi tayo pwedeng manatili na nakadapa. Dapat ay babangon po tayo. Kaya sabi niya nga po dito sa Kawikaan, chapter 24, verse 16, sabi niya, sapagkat siya ay makakatanggap muli. Mabubuwal man ng 7 ulit, ngunit ang masama ay daigling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Ibig sabihin, hindi sukat ng pagiging isang Kristiyano kung ilang beses ka nadapa. Sukat nun, kung ilang beses ka babangon kasama ang Diyos. Kaya tunay nga po na hindi nababase sa sukat ng isang Kristiyano sa ganung kalagayan kung ilang beses kang nadapa. Kundi, ang sukat po nun ay kung ilang beses kang babangon. Nakasama po yung ating pong Diyos. Kaya sa ganung pong kalagayan, huwag po natin ilagay sa kalagayan na pugit nadapa na tayo, ay manatili na tayo sa ganun pong kalagayan. Kaya dapat po kailangan po ay matuto po tayo bumangon. Kaya nga po yung sinasabi na kailangan nating tulungan ang ating pong mga sarili upang tayo po'y makabangon. Dahil kung hindi po natin gagawin yun, hindi po tayo makabangon. Amen? Dahil nga po, hindi nga po makakilos ang Lord kapag hindi po tayo kikilos. Amen? Kapag hindi natin siya tutulungan sa ganung bagay. Kasi sarili po natin ito eh. Amen? Kahit gusto naman po ng Diyos na ibangon tayo kung ayaw po natin eh. Amen? Ano po yung magagawa po ng Diyos? Amen? Nakadepende po sa atin. Sa atin pong pagsunod sa Diyos kung paano tayo babangon. Kaya sabi niya nga po dito, sa Mikas, chapter 7, verse 8, sabi niya, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Ibig sabihin, sa dilim mo, si Lord mismo ang magiging ilaw mo para makatayo ka. Amen? Kaya tunay nga po na kapag nandun ka sa kadiliman, sa dilim, andun mismo yung Diyos. Upang siya ay magiging tanglaw mo at siya muli ang magtatayo mo. Kaya, hindi porket andun ka na, bumagsak ka na, ay hayaan mo na andun ka na. Dapat ang gagawin mo po, ay isipin mo na nandun yung Diyos. Naghahantay lamang siya, natatayo ka upang itatayo ka na. Kasi kung hindi mo, kasi ang kamay ng Lord andyan eh. Naghahantay ang kamay ng Lord na kukunin mo. Paano ka babangon kung hindi mo kukunin yung kamay ng Lord? Amen? Yun po yung ibig sabihin po nun. Kaya,
Sabi nga ng Lord, nandito ako, aakayin kita. Ngunit paano kita aakayin kung hindi ka babangon? Mabigat ka eh. Amen? Bubuhatin pa kita. Amen? Ganyan yung pinupoint po ng Lord. Kaya dapat, nandyan yung kamay ng Lord, aabutin mo na lang. Ang gawin mo lang, abutin mo lang. Ganun lang po siya kasimple. Kaya abutin po natin yung kamay ng Lord upang sa gayon, tayo po muling pagkabangon. Parang katulad po yan sa pagatin po natin sa Lord, sa pagatin po natin sa church. Amen? Kapag tayo po yung maatin, minsan, nakaranas po tayo ng, meron po iba sa atin, hindi naman lahat, katamaran, tinatamad na. Eh dahil tinatamad na, nahiya na pong umatin. At dahil ngayon nahiya nang umatin, ayaw na pong magpakita sa church. Kaya ngayon, hinayaan na yung kanyang sarili na bumagsak ng bumagsak. Hanggang sa dumating yung time, ayaw niya na. Kasi bumagsak na siya eh. Nahiya na siya. Nahiya na siya magpakita dahil dun sa kanyang ginawa. Amen? Kaya dahil sa ganung kalagayan, ilulugmok ka ng ilulugmok ni Satan kasi na hindi ka bumabangon. Hinahayaan mo yung sarili mong kalugmok. Na kahit anong gawin ng Diyos na ibangon ka, iayaw mo. Ano yung gagawin ng Diyos, iayaw mo. Amen? Kaya yun yung maunawaan po natin na kahit gusto ng Diyos na ibangon ka, ngunit ayaw mo, wala kang magagawa ang Diyos. Amen? Dahil nasa iyo ang pagsunod, wala sa Diyos. Aakayin ka lang niya, pero ikaw ang susunod. Kailangan mong tulungan ang iyong sarili para makabangon ka. Katulad sa pagkakamali mo ngayon. Nagkamali ka, inamin mo nagkamali ka, kasala ka, anong gagawin mo? Habang buhay ka na lang sa ganong kalagayan, na Lord, nagkasala ako pero wala kang ginawa. Kumilos ka. Lumapit ka sa Lord. Kunin mo yung kamay ng Diyos. Lord, gusto ko ulit bumangon. Ngunit hindi ko kaya kung wala ka. Kunin mo yung kamay niya, bumangon ka ngayon. Gumawa ka ng isang bagay na alam ng Diyos. At alam mo sa sarili mo na kalulugdan ng Diyos. Na matagal nang hiningi sa iyo ng Diyos na gawin mo. Amen? Sabi na Diyos, anak, umating ka, ayaw mo. Wala namang magagawa ang Diyos kasi ayaw mo. Desisyon mo yan. Dahil binibigyan niya ang tao ng bawat isa ng freedom. Na pwede kang magdesisyon sa sarili mo kung ano yung gusto mong gawin. Amen? Hindi ka sasaklawan ng Diyos. Desisyon mo yan. Amen? Yun yung pinapaunawa po sa atin ng Diyos. Hindi natin pwede sa Diyos isisi yung mga kagagawan po natin. Kailangan natin umamin sa ating pong mga sarili. Upang sa gayon, kapag nangyari yun, tayo po'y muling makabangon. Maranasan natin, inuuna nating naranasan na kasaganaan sa ating Diyos. Lalong-lalo na yung first love po natin sa Diyos. Makikita lang po natin muli ang ating pong first love sa Lord. Kung muli po natin ibabalik yung kanya pong hinihingi po sa atin. Amen. Amen? Kung paano ka nagsimula. Ganun yun eh. Pastora, magsisimula po ako ulit? Yes. Mag-start ka ulit. Magsisimula ka ngayon ulit. Dahil magsisimula ka ngayon ulit, babalik ka sa grade 1. Na no read, no write. Tuturuan ka kung paano magsulat. Ganun yung pagsisimula natin sa ating paglilingkod bilang isang Kristiyano. Hindi porket bumagsak ka, itataas ka pa ng Diyos. Dadali ka na Diyos kung saan ka sa pinakatuktok na mataas pa sa iyong pastor, no? Ilalagay ka niya muli sa umpisa. Kung paano ka lumako, paano ka natutong lumakbang, lumakad, kumain, magsulat. Amen. Ganon yung relasyon natin sa Diyos. Hindi pwedeng hindi ka mag-umpisa. Mag-umpisa ka, dahil bumagsak eh. Kagagawan mo yan, kaya bumagsak ka, magsimula ka. Kung gusto mo lang mo naman makabangon, ngayon kung ayaw mo, ay manatili kang nakabagsak. Pero wag mong sisihin ang Diyos. Dahil desisyon mo yan. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, sa pangalawa, si Lord ang bumabangon sa atin. Kaya sabi niya nga po dito, sa awit, chapter 3, verse 3, sabi niya, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalan. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Ibig sabihin, pag bagsak na bagsak ka na, si Lord yung aalalay at iaangat yung ulo. Amen? Kapag bumagsak na tayo at bagsak na tayo, andoon po yung Diyos. Iaangat niya po yung ating ulo, alalayan niya po tayo at iangat po yung ating ulo. Kasi alam ng Diyos eh, nahirap ka na. Alam ng Lord na pagod ka na. Alam ng Diyos lahat yan. Wala namang nalilingid sa Kanya. Lahat alam niya. Alam niya, hirap ka na. Ngunit anak, matigas ang iyong ulo. Anong gagawin ko?
Amen? Kahit gustong-gusto ng Diyos na buhatin ka, ayaw niyang gawin dahil gusto niya matuto ka. Dahil hindi ka nga matututo kung gagawin niya yun. Amen? Katulad po sa mga anak po natin, mga parents po kayo, may mga anak kayo. Kukusintihin mo ba yung anak mong alam mong mali? Amen? Kukusintihin mo ba kahit alam mong mali yung anak mo? Siyempre hindi. Tuturuan mo siya para matuto. Para matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Yun yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin, na matuto tayo, na tumayo. Amen? Matuto tayong paano bumangon sa ganung kalagayan. Amen? Kaya, bumangon tayo. Turuan natin ang ating sarili na tayo'y bumangon. Utusan natin yung ating sarili. Bumangon ka. Espiritu ko. Kaluluwa ko, bumangon ka. Yan ang alupay-pay na po ang ating po mga espiritu. Kung makikita po natin, kitang-kita po yan. Dahil andun na po yung ating po mga buhay, naging abala. Andun na po yung ating mga buhay na sinakop na po dun sa paghahanap buhay. Ibinigay na po natin lahat. Hindi po masama maghanap buhay. Pero bigyan natin ng oras ang Lord. Hindi natin pwedeng ibigay lahat sa buhay po natin sa mundong ito. Dahil tandaan natin, hiram lang ang buhay natin sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. Dayo lamang tayo dito. Dahil taga doon tayo. Taga langit tayo. Amen? Kaya bakit mo ipupuspos ang sarili mo sa mundong ito? Amen? Bakit ka magpakagapos sa mundong ito? Amen? Kailangan natin palayain yung bawat isa na nakagapos. Paano natin sila palalayain kung tayo mismo gapos? Amen? Kung tayo mismo nakagapos. Amen? Kaya tulungan natin ang ating sarili na makalaya sa kahirapan, makalaya sa buhay natin na meron tayo ngayon. Bigyan natin ng tagumpay ang ating mga sarili. Sa pamagitan po ng pastora, sa pagsunod po natin sa ating Diyos na buhay. Hayaan natin na ibangon tayo ng Diyos. Gawin natin, sundin natin ang Diyos. Kaya sabi niya nga po dito sa awit 145 verse 14, sabi niya, siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. At sa pagkalugmok, sa paghihina ay kanyang hahanguin. Ibig sabihin, hindi kanya pababayaan, aakayin kanya patayo. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan, hindi daw po tayo pababayaan ng Diyos. Aakayin niya po tayo patayo. Amen? Kaya, yun yung kanina ko pa sinasabi na hindi tayo hahayaan ng Diyos na patuloy lang na nakadapa. Amen? O patuloy lang na dapa. Hindi tayo'y tinutulungan niyang makabangon. Ang gusto lang niyang makita yung ating pong pagsunod. Natutulungan din natin ang ating sarili upang tayo'y makabangon. Amen? Kaya sabi niya nga po, sa ganun pong kalagayan, na maunawaan na po natin, tayo po'y kanya pong hahanap kapag tayo po'y nangihina. Kaya bakit tayo ilalagay ang ating sarili sa ganung kalagayan na alam natin na hihirapan tayo? Kung pwede naman tayong makalaya sa ganung kalagayan. Amen? Palayain po natin ang ating sarili. Kailangan natin contentment para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Dahil kung wala ang contentment sa ating buhay, hindi po maging maayos ang inyong buhay. Mas hahanapin nyo yung wala kayo kaysa meron kayo. Yun yung mangyayari sa inyong mga buhay kung wala kayong contentment sa akin. Pero kung meron kayong contentment, hindi nyo hanapin ang wala. Nakukontento kayo kung ano ang meron. Amen. Amen? Kaya, obligaduhin natin ang ating sarili na makontento tayo sa harapan ng Diyos. Na makontento tayo kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Mas hangarin natin yung buhay natin na ibinigay ng Diyos kaysa buhay na meron sa mundong ito. Amen? Dahil panandalian lang yung meron sa mundong ito. Pero yung buhay natin, buhay na walang hanggan ang dadanasin natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya ganun ka, yung kalagayan natin, ganun natin makikita yung pinagkaiba, yung difference niya sa mundo at yung na kay Kristo. Kaya yun yung dapat nating maunawaan. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, sa pangatlo, sabi niya, bagong buhay kay Kristo. Amen? Bagong buhay daw po kay Kristo. Sabi niya po dito sa 2 Corinto, chapter 5, verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, ay isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao,
Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ibig sabihin, ang pagbangon kay Lord ay hindi lang pisikal. Binago niya buong buhay mo. Amen? Kaya yun yung sinasabi ko na, yung binabago sa atin ng Diyos ay buong buo. Hindi lang siya pisikal, kundi buong buo. Pero kung nakikita ninyo sa inyong mga buhay na hindi kayo buong buo na babago, dahil yan po yung naging desisyon nyo. Ayaw nyo mabago ng buong buo. Dahil gusto nyo pa dito sa mundo. Gusto nyo po bang mabuhay pa sa mundong ito? Gusto nyo pa dito sa mundong ito? Ako ayaw ko na sa mundong to. Bakit? Walang ligaya sa mundong ito. Ang meron sa mundong ito, puro kapigatian. Puro paghihirap. Ang meron sa mundong ito. Amen? Yun yung sinasabi ng Diyos. Na yung buhay natin dapat ay bagong-bago na. Buong buo na binabago niya. Kaya dapat, hayaan natin na mabago yung ating buhay ng buong buo. Na walang pag-alinlangan, walang kulang. Kundi buong buo. Kaya kung totoong ikaw, masasabi mo sa iyong sarili, kung totoong ikaw talaga ay alagad ni Kristo. Ikaw dapat ay naging isa na kay Kristo. Makita mo dapat sa iyong buhay na ikaw ay bagong-bago na. Lahat, mula ulo hanggang talampakan. Amen? Physical man yan, o ano man yan sa buhay mo, dapat yan ay bago na, buong buo. O ikaw talaga, ay gusto mo talagang sumunod kay Kristo. Nakalimutan mo pati sarili ko. Yun yung totoong paglilingkod. Yung totoong pagkakilala natin kay Kristo. Amen? Hindi po madali. Pero kailangan natin gawin. Alang-alang sa pag-ibig natin sa ating Diyos. Alang-alang sa nag-iisa nating kaluluwa. Amen? Kaya dapat maunawaan po natin na sa ganun pong kalagayan ay hindi po biro na makita po natin yung ating pong mga kaisa-isang kaluluwa ay unti-unti pong nalagay po sa kalagayan. Unti-unti pong nalagay sa alanganin. Dahil nga lang po sa pagkakamali, pagkukulang po natin. Huwag po natin hayaan na yung isang pagkakamali na yun o yung kapiranggot na pagkakamali na yun ang magpakabago sa buong buhay po natin. Amen? Nalasunin tayo ng isang pagkakamali po iyon. Amen? Dapat yung pagkakamali po natin iyon, meron po dapat tayong naunawa at natulutunan. Pang sa gayon, tayo po'y muli ay makabangon. Kaya sabi niya po dito, sa pang-apat, sabi niya, hindi tinatapos ni Lord sa kabiguan. Jeremiah chapter 29, verse 11. Sabi niya, "Bagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Ibig sabihin, may plano pa si Lord para sa iyo. Hindi diyan nagtatapos ang story mo. Kaya tunay nga po na hindi pa dito nagtatapos yung ating buhay. Hindi porket bumagsak ka ngayon, ay katapusan na ng mundo. Hindi pa tapos yung ating pong buhay. Dahil sa bawat pagbagsak po natin, mayroon pong plano ang Diyos. Kung bakit tayo bumagsak sa ganung kalagayan. Kung bakit tinanas natin ang ganun pong kalagayan na tayo po'y binagsak. Kung bakit po tayo pinapalo ng Lord. Dahil mayroon siyang mas magandang plano na gagawin para po sa ating buhay. Dahil kapag tayo ay nagkamali, hindi po pwedeng hindi niya tayo papaluin. Dahil kung hindi niya tayo papaluin, hindi tayo matututo. Kagaya ng ating mga anak, bilang magulang. Hindi naman po matututo ang ating mga anak kung hindi po natin napagsasabihan. Kung hindi po natin sila na itutuwid. Ganun po magtuwid ang Diyos. Dahil nga po, mahal niya tayo po'y kanya pong itutuwid. Masakit man, tanggapin po natin yung pagtutuwid po sa atin ng Diyos. Dahil pagkatapos po ng pagtutuwid po na yun ng Diyos at naunawaan po natin isang magandang plano at kinabukasan na naghihintay po sa atin. Na inilaan po ng Diyos para po sa atin. Kaya napakadali lang po maunawaan po natin yung nais po ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya huwag po natin isipin na bukit bumagsak tayo, hindi tayo mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang gusto lamang ng Diyos ay matuto tayo. Kaya sabi niya nga po dito sa Pilipos, chapter 1, verse 6, sabi niya, "Natiyak kong ang mabuting gawang pinagmulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin
hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Ibig sabihin, kung sisimulan ka ni Lord, tatapusin niya, ibabangon ka niya. Kaya tunay nga po na, sa ganun daw pong kalagayan, ibig sabihin, kapag sinimulan ng Diyos, ay tatapusin niya. Kaya, sa ganung kalagayan, maniwala po tayo na ibabangon po tayo ng Diyos. Kaya, yun po sinasabi ko po kanina pa na, hindi po siya nagtatapos sa pangit na bagay sa ating pong mga buhay. Kundi, isa pong magandang bagay ang kanya pong tatapusin sa ating pong buhay. Amen? Kaya nga po, sabi nga po ito pa rin po natin yung perfectong kalooban niya sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya, sa ganun pong kalagayan, ay makita po natin kung paano ang totoong umibig at magmahal sa ating Diyos ng buong lubusan. Na hindi po tayo nagalinlangan na siya po'y mahalin na wala pong pagalinlangan. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa panglima, halimbawa ng pagbangon. Sabi niya, halimbawa ng pagbangon sa Bible, sabi niya, Awit, chapter 40, verse 2, sabi niya, sa balong malalim, na lubhang maputik, iniahon niya at dooy, inalis, ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ibig sabihin, galing ka man sa putik ng problema, iahahon ka ng Diyos at itatayo sa matibay na pundasyon. Kaya, andun ka man ngayon sa pinakamalalim na putik, iahahon ka ng Diyos, ibabangon ka niya, at ilalagay kaya ngayon sa matibay na pundasyon. Amen. Amen? Kaya, mula sa isang bahay na maliit hanggang sa batong bahay. Ganun po yung ating pong relasyon sa Diyos. Mula sa manipis o mula sa pinakamababang relasyon po natin hanggang sa mataas na mataas yung relasyon po natin sa Diyos. Hanggang sa lumago, nang lumago yung ating pong pagsunod sa ating pong Diyos na buhay. Dahil wala naman pong perfecto. Lahat po ay kanya pong sinasala bago po dumating sa isa pong perfection. Kaya, sa ganun pong kalagayan, kapag dumating ka na sa matibay na pundasyon, nalagay ka na ng Diyos doon, hindi ka na kailanman matitibag pa. Dahil nandun ka na sa matibay na pundasyon. So, ibig sabihin po pala, kaya po pala tayo ngayon nandito sa kalagayan po natin na bumagsak, ibig sabihin, nakikita ng Diyos na hindi pa tayo nararapat doon sa matibay na pundasyon. Nakikita ng Diyos na tayo mahina pa lamang. Amen? Kaya tayo ngayon dumadanas pa ng ganitong kalagayan na nahihirapan pa. Amen? Dahil alam ng Diyos, hindi pa matibay ang ating pong mga buhay. Hindi pa matibay yung ating pagsunod, yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos.